Magandang gabi po, kababayan, Pilipinas, Na. at lahat ng mga kababayan natin sa buong Pilipinas mula Apari o Batanes hanggang Tawi-Tawi, ang pinakamalayo nating bayan galing dito papuntang South ay si Tangkay. Si Munol. Pero si Tangkay, narinig mo yan siguro, Tol, yung ang kausap ko pala ngayon, kasama ko, pakilala ko si Mr. Leo Cruzate. So, yung si Tangkay pinakamalayo na south. Actually, mahina yung internet signal doon. Dapat meron kang Starlink doon para makapagbenta ka ng mga isda. Na doon mga press na isda sa Sitangkay o sa Simunol. Kaya doon nanggaling ang kanta sa mga tausog ng mga tribo natin. Kaya doon nanggaling ang kanta ng Sitangkay Baliling Pasibot. Yan, baliling na kanta ng mga tausog. So anyway, ang pag-usapan namin mga suki ko na taga-pakinig, mag-analyze kami ng matalino kong guest ngayon na si Mr. Leo Cruzate patungkol sa pag-ikot-ikot ng lahat ng mga nangyayari matapos mag-anunsyo si Sara na tatakbo siyang presidente. At pag-usapan namin kung ano ito. Siyempre, aming opinion ito. Pwede kayo mag-opinion, babasahin kong opinion ninyo. Sige, simulan na tayo. So, mga kaibigan, bago ko bago namin pag-usapan, magbigay lang muna ako ng konteksto. Si Sara, nung isang araw ay nag-anunsyo na tatakbo na siya ng presidente. Sa pag-anunsyo niya na yun, ay iyon din ng araw na yun na naisampa ang pang-apat na impeachment laban sa kanya. So ano ba yung impeachment? Ang impeachment na natatag, impeachment case hindi impeachment case. So ang reklamong impeachment, Tagalogin na lang natin, ay naglalayon na patanggalin siya sa pwesto bilang vice president. Kung malalaman sa bandang huli pagkatapos ng paglilitis na siya ay guilty sa mga akusasyon laban sa kanya. So yung pang-apat na reklamong impeachment na sinampa sa kanya ay kaparehas din halos ng tatlong naunang impeachment na laban sa kanya. Yung tatlong nauna ay sinampa una ni Trillanes ang isa, na grupo niya. Pangalawa, yung sinampa ng grupo grupo ng mga makabayan. Number 3, yung sinampa ng grupo naman ni Lila de Lima saka mga akbayan. So itong grupo na inendorso ni Congressman Atras Abante. Si Benny Abante na yun yung congressman na nanalo kahit hindi nanalo sa District 6. Ang nanalo dyan si Joey Oy. Pero hanggang ngayon, nakikita ko lang, hindi pa nag-decision yung Supreme Court sa kaso nilang dalawa kung sino ba talaga dapat upo. Ang isang nag-endorso dyan ay si Paulo, yung matabang lalaki na taga La Union na congressman. Paulo Ortega. Ngayon, tinatawag ko siya, naggahaman siya kasi mataba siya marami siyang kinakain. Pasensya na, Paulo. Ganun talaga, magpapayat ka para hindi na kita babanata na gahaman ka sa pera. Isa ito si Paulo Ortega, kung malalaman nyo. Isa ito sa subject o topic ng kababayan mo, si Panfilo Lacson, nang nag-privilege speech siya. No, pinakita niya yung grabing proyekto ng mga mahigit 10 billion na nandun sa La Union. Tapos napunta yan sa Silver Wolves. Yung Silver Wolves naman, yun po ito yung mga magkakapatid na Edvic Yap at saka Eric Yap sa Benguet. Ngayon, itong si Eric Yap at saka si Edvic Yap, sila yung bumuo, sila yung tatay-tatay o pundasyon ng tinatawag na party list na ACT-CIS. Yung ACT-CIS ay binili nila yan mula kay yung Samuel Pagdilaw. Si Samuel Pagdilaw ang dating ulo ng ng ACT-CIS. Naalala ko mga, di ba nanalo pa si Samuel Pagdilaw, naging congressman pa. So ngayon, binenta niya sa kanila ni Edvic Yap at ni Eric Yap
At dinala nila si Tulfo, yung mga Tulfo. Kaya naging congressman dyan yung asawa ni Rapi Tulfo na si Jocelyn Poa Tulfo na taga Isabela. At yung anak niya na yung matabang lalaki rin, gahaman din, si Ralph Pindil Tulfo. Yan yung narinig nyo na congressman galing sa Quezon City, pumunta sa California, pumunta sa Omnia Bar at uminom ng napakalaking red wine. Nagbayad sa Omnia Bar ng 6.7 million, 2 gabi lang. Kumbaga unang gabi, tapos bumalik sa pangalawang gabi. Saan kaya nanggaling yun? Sa flood control ba niya sa Quezon City nanggaling? Malamang, wala namang ibang pagkukunan yan. So anyway, itong lahat-lahat binabanggit ko konteksto ito ng mga paikot-ikot. Ibig sabihin, maraming mga congressmen ang involved kasi nito sa impeachment. So ngayon, pag-usapan natin dito ang epekto nila sa impeachment na sinampa kay Sara. At bakit naman si Sara nagsampa? Analisahin natin bakit siya nag-anunsyo na siya tatakbo. Tapos, maliban dyan sa impeachment na yan, meron din kainitan na ngayon nagsisimula yung paunang bahagi ng paglilitis sa International Criminal Court. Yung paunang bahagi na yun ang tinatag nila na confirmation of charges. Ibig sabihin ng confirmation of charges ay kukumpirmahin ng judge ng ICC kung meron bang basihan ang mga kaso laban kay Sara. Yun lang naman ang tanong na dapat nila sagutin. So magdedepende yan sa kung anong ebidensya na ipipresenta ng Prosecutor's Office ng International Criminal Court. So hanggang ngayon, pare-pareha itong bulag, hindi natin alam kung anong mga ebidensya nila, pero nabasa ko yun sa website nila. Ang problema ko lang, pag binasa ko lahat ng papel nila, may tinatag na redacted. Hindi binabanggit ko ano yung mga ebidensya. Redacted. So mag-imagine na lang ako, base naman sa alam natin dito na nangyayari sa Pilipinas sa kapanahunan ni Digong Duterte. Noong nangyari niyan, siyempre maraming namatay, di ba? Pero hindi naman ako maniniwala sa claim ng mga makakaliwa, sila ni Attorney Conti, si Attorney Joel Butoyan, si Attorney Gabriel Andres, at saka iba pa, si Attorney Nery Colmenares, marami pang iba na claim nila mga 30,000 daw namatay sa war on drugs. Ikaw, kaibigan Leo Cruzate, pag sinabi mo 30,000, imaginein mo na naglalaro si Alexandra Iala ng tennis doon sa Philippine Arena sa Bukawi. Punong-puno ng tao na nanonood. Halos ganun karami ang pinatay. Maniwala ka pa ganun karami ang pinatay? Ikaw lang, opinion mo lang. Sa experience ng buhay natin. Actually, salamat nga pala, Atty. Toto, pag-imbita sa akin, pag-guest dito sa iyong YouTube live. Maraming salamat at nabigyan mo ng opportunity. Actually, I don't want to take that in the context of the context of pro-BBM, anti-BBM, pro-Sara, anti-Sara. I just want to look at it in the context of as a common Filipino, tayo. Doon muna tayo sa topic kay former President PRRD. Sige. Kasi nga, that is a crime against humanity. Sinabing yung mga former president, former leader ng ibang bansa na nahabla na the same offense, crime against humanity. Those are the leader ng mga bansa na talaga marami namatay. Let's take it as a genocide talaga. War na maraming namatay. Like ethnic cleansing, yung mga labanan ng mga tribo na marami talaga namatay. Ipakalanan natin kay Hitler, 6 na milyon na Jews. Kay Hitler. Kay Pol Pot sa Cambodia, milyon din. Yun ang killing fields ng galing. Sa kay Mao Zedong, 6 na milyon na Chinese din pinatay niya. Yung mga kumukontra sa communism. Kaya nga, yan ang dahilan kung bakit maraming Chinese sa Pilipinas. Yun po yung mga tumakas sa panahon na yun, papunta sa Pilipinas. At mga Pilipino na rin sila ngayon. At marami din nung namatay komunismo din, tatawagin komunismo sa Vietnam, napakaraming Vietnamese pumunta sa atin. Marami ding pinatay roon. So, pero wala silang natukoy kung sinong leader. So, kung ikumpara mo, yung namatay sa mga kinikwento ko ng mga tao,
ikumpara mo kay Digong, kahit sabihin natin 5,000 nire-report ng pulis. Mm. Kung numero lang, napakalayo ng paghahambing. Mm. Pero bakit parang ang tingin na napakasama ng tingin? Oo. Alam mo naman, Tony, maraming kokontra dyan sa atin. Kasi una-una, may, yung mga in the political arena, pag opposition ka, didiin mo talaga. Si Tatay Digo, maraming pinatay. But that time, alam naman natin na lahat, huwag na natin sabihin na ang taong bayan, lahat tayo pwedeng gumamit ng ang taong bayan. Kasi lagi sinasabi nung iba, lalo na yung mga grupo ng mga kakaliwa, ang taong bayan, ganito sinasabi. But marami rin nagsasabi na peaceful yung panahon na yun dahil yung ating republika, masyado na tayong after ng martial law, masyado tayong naging relax sa ating yung kalayaan natin. Kaya lahat na abuso hanggang sa time ng presidency ni President Pinoy. Maganda rin naman nagawa. Pero masyado na abuso. Marami na tao talagang kumalat na gumagamit ng drugs. And yung panahon na yon ni President Digong, ni President Duterte, yun yung nararapat na gawin eh. Kahit sinong presidente na sumunod after ng proliferation ng drugs talaga sa ating bansa. Kumbaga, nakikita mo ang drugs nabibili na nga sa tindahan sa mga iski-iski. Lahat na lang, mabibilang mo yung hindi gumagamit at nagbebenta ng droga. Talaga, dumingin ka kaliwat kanan, kabi-kabila krimen, kabi-kabila ang bentahan, kabi-kabila ultimong level ng ating mga tabi-tabi sa ating mga mga nanunungkulan sa gobyerno at saka yung ating tagapagpatubad ng batas. Ang dami nung nahuhuli na mga alagad ng tabi-tabi sa PNP natin involved diyan. And that time ng presidency ni President Duterte, yun yung nararapat na gawin. Kaya sabi ni President Duterte, in fairness to him, ito'y pagpapatupad lang ng tungkulin in the context of performing their duty as police. Naging talamak na parang pinasama natin na nanlaban kaya namatay. Anong gagawin mo? Kung ang pulis ang nalalagay sa alangan, anong gagawin ng mga pulis? Siyempre, lalaban. Nalagang yung mga nasa ganyan palaban talaga. Kaya dumami. And besides, ihabol ko lang. Ang daming namatay noon na namatay na ibinintang na lang diyan sa war on drugs. Dami namatay. Marami din ang pinatay na binintang na lang sa kung saan. Binintang na lang. So anyway, whatever it was, hindi natin maitatanggi na tumahimik ang bayan. That was the time na pwede kang maglakad sa gabi na hindi ka natatakot. Tama. Pwede kang anak mong babae, pwede maglakad na hindi nare-rape. At panahon na yon labang natatakot ang mga drogista sa pulis. Pero sa ngayon, marami ang nagreklamo sa akin sa Metro Manila lalo. Mas marami sa Metro Manila. Na lang, abutan na lang, tama sinabi mo, abutan. Ngayon, iba pa, ayoko nang sirain yung mga negosyo ng yung mga rider na papag-grab. Oo. Kaya ang mga Grab naman, mga Grab drivers, advice ko po sa inyo, ibubok ninyo. Ipasok sa book kasi maraming ibang hindi pinapasok sa book para makasingil na mas malaki. I-book na lang ninyo, bahala, maliit-liit ang kita. Sigurado kayo kapag nahuli kayo ng pulis na yung karga nyo pala i-deliver nyo ay may shabu o whatever. Ang pangdepensa ninyo yung booking. Yan ang pangdepensa ninyo. So ngayon, ang question na lang talaga dito is una, it's a question na andyan. Kumbaga, kung ako tanungin mo, sinakripisyo na lang ni Duterte ang kanyang sarili, makulong man siya o hindi, mabitay o hindi. Pero nagdesisyon siya na ganun ang pulisiya na tatahakin niya. At natikman naman natin ang buong Pilipinas, at least sa isang buhay natin na tayong buhay sa panahon na yon, ay nakatikim tayo ng matahimik na Pilipinas. Zero ang crime rate pagdating sa snatching. Pagdating sa pagpatay ng tao na maliban sa mga biktima ng drugs, yung mga ibang mga tao ay wala kang narinig na pinatay. Wala kang narinig na inakyat bahay. Wala kang narinig na kagaya ng pulis na binaril sa kubita, inilagay sa septic tank. Wala kang narinig na mga nagbibili ng kotse na policewoman
na papatayin ng pala. Wala kang pulis na narinig na nang hold up. Ngayon, kaliwat kanan ka, makarinig ka ng pulis, grupo ng pulis. So, ano, di ba? 8 sila. Tapos kinasuhan dahil nahuli. So, yan po ang ang premyo ng ating kalayaan na walang nangyari. Kumpara mo sa panahon ni Digong. Oo. Yun Ganun ang attorney ang namimiss ng tao eh. Kasi laging ikukumpara yan from the time of Digong and time of President Marcos. Kasi laging ikukumpara yan eh, in every aspect. Kita mo, nung panahon ni Digong, may kaunting problema. Talagang magsasalita ang presidente. Eh ngayon, ang daming problema, ang presidente hindi nagsasalita. So, laging doon ako kumpara. Aspect of corruption, may corruption, pag may corruption, tatawagin ka ni presidente, lagot ka. Nagiging sumbungan talaga. Kumpara ulit ngayon, pag may corruption, ano nangyayari sa corruption? Wala. Para nakatainga lang. Ako, talaga gusto naman natin napansin si Presidente Marcos eh. Gusto natin. Napansin mo rin ba yung mga politiko nung araw, takot? Takot talaga. Pero mga politiko ngayong araw, may kanya-kanyang flood control. Kanya-kanya talaga malayang gumalaw. Kasi una-una, masesense mo naman kung anong klaseng government meron tayo. Doon base sa galaw ng mga nasa gobyerno eh. Unang-unang naka-expose na nakikita ng tao sa government, yung pulis. Kita-kita yan. Kung anong galaw ng pulis, mahigpit sila, maluwag, yan yung klase ng leader meron tayo. Kukumpara na naman ulit yan kay Presidente Duterte versus kay President Marcos. Laging nung konting issue lang nung kay Digong, tatawagin ka talaga. They will call the attention. At magsasalita si Digong, mapahiya ka dyan kung sino ka mang government official ka. Ngayon, ang daming napapahiya. Walang statement ang president. Kaya doon ako kumpara. Sige, pag-usapan naman natin, may nagko-comment dito si Mantis, ito lagi ito nagko-comment sa akin, pero laging kontra sa akin. Babasahin natin. Sabi niya, na-miss ng tao ang Parmali at ang Davao Group corruption. Ano masasabi mo dyan sa Parmali? Parmali, bago naman natin. Mauna muna ako. Sige. Ang Parmali, kung ako tanongin nyo, sa tingin ko may korupsyon ka, pero hindi naman natin maalis ang katotohanan na lahat ay nabakunahan. Tama. So, kung hindi nabakunahan, ibig sabihin, walang nabili ang Parmali. Kasi doon ang galing lahat ng bakuna natin, doon ang galing lahat ng mga face mask ng iba. Kung walang face mask, ako bumibili ako ng face mask noong araw. Doon din ang galing ang mga PPE na ginagamit ng mga frontliners natin. So, ibig sabihin, maaaring may impression talaga na may dayaan sa Parmali na transaction. Pero, hindi rin natin maialis sa katotohanan na lahat ay nabakunahan. Yun lang sa akin masasabi dyan. Yan ang view ko lang. Pero hindi rin na maalis na talagang merong nangyaring kaburuktutan. Oo. Tapos, ang isa pa pala, Leo, ang kabuang halaga ng Parmali ay 12 billion lamang, nadagdagan ng 2 billion nung transaction kay Saldico na 2 billion na PPE na ginawa niya. So yan, 14 billion. So ikumpara mo sa trilyon na nawala sa atin ngayon. Tama. And that time we are on crisis. And kailangan natin ng decisive leader. And that time, ang mga bansa nag-aagawan ng supply, nag-aagawan ng bakuna. Tama yan. Kung hindi decisive si Digong sa paggamit kung sinong kumpanya ang gagamitin, nataon na nga lang na si Parmali talagang tumulong din sa atin. O kung may corruption dyan, bilang tayo ordinary mamamayan at bilang mga yung sumunod na leadership or presidency, ipaimbestigan nila yan at ipakulong kung sino talaga sangkot dyan. Hindi naman tayo kontra dyan eh. Kaya that time nung sinabi nila, na-aresto na si Tatay Digong, doon ako para kung hindi ako pabor dito. Pabor ako asuntuhin natin na si Digong dito sa Pilipinas. Hindi ipadala sa Hague. Sige, gusto kong may paliwanag sa mga nakikinig sa atin. Bakit ako, kapag parehas kami ni Calio, Cruzate, ganon din ang kaisipan ngayon ni Bam Aquino. Na dapat sana dito na lang sa Pilipinas kinasuhan. Bakit? Una po, Pilipino siya. Pangalawa, kung gusto niyo i-convict si Digong, kayang-kaya i-convict ni Bongbong Marcos kasi pwede niyang kontrolin ang mga judge. Tama. So, pangatlo, ang mga testigo ay nandito sa Pilipinas. Bakit dadalhin pa sa DIHEG
mamamasahe pa yung mga testigo yan. papunta doon. Mm. So, ibig sabihin naman, ang respeto na lang natin sa sarili natin, hindi ba natin kaya parusahan ang ating kriminal? Yun lang. Tama, So tama. ngayon, ang nangyari kasi pag doon natin ipapasa, inaamin natin na hindi natin kaya na magiging bansa ang ating bansa. Dahil wala tayong kakayahan na parusahan ang ating kriminal. So, Tama. Mm. tapos ang akin lang hinihiling sa mga nakikinig sa akin po, ganito. May tinatag po na rights of the accused, karapatan ng mga akusado. Meron po yan nakikita sa Section 14, Article 3 ng ating Constitution na nagsasabi, no person shall be held liable for offenses without due process of law. Napakaklaro niyan. Tapos sa Section 2 naman, nagsasabi kung sa Tagalog pa, walang warrant of arrest na maaring mailabas kung hindi dadaan sa tingin ng isang lokal na judge. Pagkatapos, mausisa ang nagreklamo at kanyang mga testigo at madetermina kung anong lugar nangyari at kung anong mga bagay at tao na dapat hulihin. Ganun. So, may isa pa tayo sa Section 1 na pinaka number 1 na karapatan natin sa karapatang pantao ay yung walang sinuman ang maaaring puna ng buhay, hulihin, at una ng kayamanan kung walang proseso sa batas natin. Yan ang mga karapatan ng mga akusado. So ngayon, ibig sabihin po, kung may karapatan ng akusado, pumupunto na po ako sa dapat in-apply nila karapatan ng akusado na si Rodrigo Duterte nung hinuli nila na walang warrant of arrest at kinarga sa eroplano papunta sa Tiig. Tapos, ang sa akin lang sana ay ginalang na lamang nila yung sariling batas mismo ng International Criminal Court na nag-uutos sa Article 59 na kung may huhulihin kayo na may arrest warrant galing sa ICC, ay dalhin nyo sa inyong sariling korte ang hinuli. At hayaan nyo ang korte at ang akusado na mag-usap. At aalamin ng korte kung talaga bang may warrant of arrest galing sa ICC. At alamin din ng korte kung pwede ba siya magpiyansa habang pinoproseso ang kanyang pagpatapon sa ICC. At alamin din ng korte kung dapat ba siyang pagbibigyan ng piyansa. Ganon ang karapatan niya makukuha sana sa Article 59 ng batas ng International Criminal Court. Pero hindi nila ginalang yun. Bagkus sinabi ni Remulla na kababayan mo. Kasi nakalagay sa Article 59, the first statement there, that must be brought before local judicial authorities. So pag sinabi mo judicial authority, korte. Si Remulla naman na kababayan mo, ako, judicial authority ako kasi justice secretary ako. Pero binaliktad. Hindi naman yan ang ibig sabihin. Ginawa niya, ibig sabihin, gumamit na sila ng politika. Pinipihit na ng politika. Ano ba yan kung talagang gusto nila na makasuhan si Duterte, maidala, total may warrant of arrest sila. Idaan na lang nila sa korte. Total, doon naman ang ending yan, ang conclusion, payagan naman ng korte itapon, di wala sanang issue. At dahil ginawa nila yan, ang nangyari, ibis na mananalo ang lahat ng alyansa na mga senador nila, ay dami na lagas. Ganun ang nangyari. Ganun nakita. Kasi nagkaroon ng sympathy votes dahil doon. So, no less than Toby Chanco mismo nagsabi kasi siya ang campaign manager. Nung bandang huli, hindi na sila nangampanya sa Mindanao kasi sa Mindanao pinakamalakas na pag-object sa ginawa nila. So meron pang isa nung napahiya si Remulla na sinabi niya na siya ay judicial authority na marami nag-criticize sa kanya. Hindi po kayo judge. Hindi mo pwede yan gagawin. So ngayon, ang ginamit naman niya na rason, yung sa Section 17, Republic Act 9851, ano ba yung nagsasabi dyan? Nagsasabi lang ang Section 17, pagdating sa International Human Rights Law, ay may 3 krimen na binabanggit dyan. Yung krimen ng crime against humanity, na ibig sabihin po, pwede tayo pagparusa ng crime against humanity dahil may batas din tayo ng crimes against humanity. So may kasama din dyan ang genocide. Kasama rin dyan ang war against
war crimes. Ibig sabihin ng war crimes po, may awayan sa gitna ng NPA at saka sundalo. Kapag sumuko na pong NPA, hindi pwedeng patayin. Kapag pinatay ng sundalo, yung sundalo makukulong. Yun ang war crime, isa sa mga war crime. Kung ang NPA ay sugatan, obligado ang sundalo na idalhin sa ospital ang sugatan na rebelde. Ganun po yun ang war crimes. So, ibig sabihin, having said this, ay nagsasabi ang Article 17, iyan ang mga pwedeng ililitis sa ating regional trial court. Tapos, pero kung may kaso naman ang isa sa ating subject matter, halimbawa, may foreigner dito sa Pilipinas, may kaso pala siya, nandun sa ICC, may kaso na rin siya doon. Sa ganung sitwasyon, pwedeng magparaya o ipabaya na lang ng Pilipinas ang kaso doon sa ibang bansa o sa isang tribunal. At kung ganun man, pwedeng isuko ng Pilipinas. Pero sa salitang isuko, may salitang pwedeng isuko. Kung sa English pa, may surrender. Ibig sabihin na pwede, may choice. May pagpipilian ka. Ano ba, isuko mo ba o hindi? So kung may papasok na po ngayon sa larangan ng batas, kapag pumasok na yung pagpipilian ka, kung isusuko mo o hindi, pumapasok na po ang tinatawag nating discretion. Yan po discretion choice. So, kung may papasok na discretion kay BBM, mamili siya, ano, itatapon ko ba si Digong o idadaan mo na sa korte? So, with that, kung mag-decision siya itapon, may tinatawag po na grave abuse of discretion. Grabing abuso ng iyong choice. So, kung may grabing abuso ng iyong choice, ang tawag dyan ng Supreme Court, null and void. Maparusahan ka sa krimen. O, ngayon, ang ginawa nila, hindi na pinadaan sa korte. So, choice nila yun. That was their choice. They did not choose correctly. Dapat in good faith. Alam naman ng tao na magkalaban sila sa politika tapos ginawa niya ganun. They suffered. So, yan ang masasabi ko dyan kung bakit ganun nangyayari na sa ICC, ang sitwasyon sa ICC. I don't care kung ano ang mangyayari sa ngayon sa trial sa ICC kasi 23, mag-umpisa na rin yung tinatawag na pre-trial sa ICC. Doon nga sabi ko, doon man nagkalam-alaman kung may talagang may ebidensya sila o wala. Pero kung ako, Kaleo, naniwala ako na walang ebidensya kahit hindi ko nakikita. Bakit po? Kasi ganito. Nagsampa sila ng kaso noong 2017 sa grupo ni dating Senador Antonio Trillanes. April 2017. Tapos, noong February 8, 2018 ay nagpalabas ng utos si Fatou Bensouda na siyang hepe ng Office of the Prosecutor ng ICC noon. So, nag-iisip ako na yung binasihan ni Fatou Bensouda ay yung mga affidavit na binuo ni Attorney Jude Sabio na kinuha na abogado ni Antonio Trillanes at ang mga affidavit yun ni Edgar Matubato. So, 2018, nagpalabas ng examination. Ibig sabihin examination, mag-examine pa lang sila. Anong ginagawa ng prosecutor pag-examination? Ang ginagawa po nila kay Leo, para silang pulis. Pulis, naghahanap ka pa sino suspect. Sino-sino to. Nag-ikot-ikot pa lang sila, naghanap ng ebidensya. Hindi pa sila nagsasampa ng kaso. So, ngayon, noong March 16, 2018, kumbaga next month, ay nagsampa naman ng withdrawal si Ginoong Duterte sa United Nations Secretary General na aalis na lang ang Pilipinas mula sa ICC. Ito naman ay dahil automatic naman yan, pero mayroong kondisyon na magiging final na lamang ang pag-aalis after 1 year mula nung binigay ang pag-withdraw. So, ang 1 year niya ay magtapos sa huling araw na March 16, 2019. So, bagkos March 17, 2019 ay hindi na tayo kasapi. So, balik tayo ka doon sa preliminary examination, February 8, 2018. So, ngayon, tumakbo pa yan, umabot pa hanggang sa May 24, 2021, nagsampa ng kaso si Fatou Bensouda sa judge ng ICC na yung pinakamababang judge, yung pre-trial chamber ng mga judges. Tapos, humingi sila ng authority na official investigation na ang gagawin nila laban sa Pilipinas.
hindi pa binabanggit si Digong kung si Digong ba kasama ron. So, remember the date, May 24, 2021. Pagkatapos, September 15, 2021, ay inaprubahan yan. So, ngayon, wala pang kasuhan kay Chino sa panahon na yun. Tumakbo ang panahon. Tapos, ma-recall mo, ang umabot na ng February 10, 2025. Saka pa lang sila nag-request na warrant of arrest laban kay Digong. So, tingnan mo, ang haba. Ilang taon? 3 taon? Bago sila mag-request. Ako po, naging expert ako sa trial na abogado. Hindi po tatagal ng 3 araw. Alam ko kung may ebidensya o wala. Tama. So, ibig sabihin, nag-iisip ako, base sa aking karanasan, wala bang ebidensya? Bakit umabot mga 3 taon bago sila makapag-desisyon mag-request ng warrant of arrest? Yun lang aking masasabi. So, ngayon, February 10, 2025, kasagsagan nun ng flood control ng mga pera. Pagkatapos, umabot, March 7, 2025, nagpalabas ng warrant of arrest. Kasagsagan ng pera. Tapos kung maalala nyo, yung dineliver ni Trigib Olaybar na 8 billion na kinarga, sabi ni Ping Lacson, kinarga sa armored car at ipinasok sa Diamond Hotel at kinuha naman ni Adrian Bersamin na gamit naman ng hiwalay na nagdala din siya ng hiwalay na armored car. Nagpalitan ng armored car. Ando na dinala at dineliver kay BBM. So, naniwala ako na totoo dahil nag-execute ng affidavit si Adrian Bersamin. At nag-video din siya kagaya kay Saldico. Dinitalye niya kung anong lahat. At siya ay inamin na bagman siya ni BBM. So, yun ang paniniwala ko talaga. Wala naman ibang dahilan para magsalita si Adrian Bersamin kasi may bit-bit pa daw siya. May affidavit, pinakita screenshot ng cellphone na palitan nila ng message ni BBM. So, yan po ang sitwasyon. So, ngayon, naniniwala ko, binabagit ko ito, bakit? Kailan dineliver? March 24, 2025. Kailan inaresto si Digong? March 11, 2025. Kaya tanong ko, may connection ba yun yung pera ng 8 billion doon sa pag-aresto? Yan ang tanong doon. So, anyway, nandiyan na yan. Diretso na tayo ngayon kay Sara. Nasa sitwasyon na tayo ngayon na in the meantime, binasura ng tuluyan ng Supreme Court ang na mga last year na mga impeachment sinampasaban sa kanya. Pero kung ikumpara mo yung mga impeachment na reklamo na sinampa sa kanya noong February 5, 2025 at saka in December 22, 4 and 19, 2024 ay pareho ang laman kaysa bagong impeachment na sinampa nila. In other words, recycled. Ang nagdagdag lang doon ay yung kay Madriaga Kuno na sinabi. So, based on these facts, at nung araw na isinampa yung isang huling pang-apat na reklamo, ay nagdeklara si Sara na tatakbo siya. O ito ngayon pag-usapan natin. Ikaw nga magbigay mo na kung ano ang assessment mo sa tingin mo sa resulta at mga pangyayari na immediately nangyari matapos siya magproklama na tatakbo siya. Kasi una, mamonitor mo kung namonitor mo sa mga worldwide, international na mga news coverage, balitang-balita. Kumbaga, na-conquer ni Sara nung araw na yun ang internet. Breaking the internet. At siya ang pinaka-trending. O sige, ikaw naman muna ngayon mag-una kung anong nakikita mo sa sitwasyon niya pagsalita niya, pag-announce na siya tatakbong presidente. Oo, tama. Engineer Toto. Trending talaga yan kasi una-una, marami naman nagsasabi mga politiko at saka mga commentator at saka mga intellects natin, maraming mga abogado rin nagsasabi, good timing. Even the opposition, they're saying, good timing Sa iyo, good timing sa opinion mo. Ako, opinion ko, good timing din eh. Good timing kasi kumbaga the game move of the grandmaster ika nga tawag nila eh. Oo, para sa chess ni Vice President is a grandmaster move eh. Pero take note nagdeklara siya not using the seal of the Vice President. He is citizen Sara Duterte nung nag-file siya ng kandidato. Tama, napansin mo yun. Hindi ko napansin yun pero flag lang na talaga, no? Flag lang. Wala. Citizen na Sara Duterte yon nung sinabi niyang lalaban ako. Kaya
ako naman kasi marami akong group na kasali buong mundo, yung mga grupo ng pro BBM, pro Sara, nandun ako magkabilang grupo. Pinakikinggan ko yung para maging fair ako doon sa lahat. Kumbaga naririnig ko sa kanila, naririnig ko sa kabila. Parehas kong tinitimbang. And even the mga opposition niya, sinasabi na siyempre bibigyan nila ng bias comment, ganito ganyan, mamumuliti ka lang yan si Sara, kaya yan nag-file agad kasi may iipit sa impeachment yan. But tayo, yung mga karaniwang mga in the aspect of politics, titingnan mo ulit. Good timing yun kasi unang-una, kailangan nating makita talaga sino yung mga susunod na lalaban at ano yung mga plataforma nila. Para yung mga demolition job nila magkabila, matimbang ng tao. Kasi pare-pare siya may demolition job Even the admin. And this time, hindi natin makita sino ba yung opposition talaga. Si BP Sara, in fairness to him, hindi naman siya na-formang opposition Kumbaga, kahit na siya medyo merong disgusto kay President, hindi naman siya na-position na opposition talaga. Unlike yung mga makakaliwa na grupo talaga ng opposition, na hindi naman talaga sila pumopormang opposition. Kaya yung tao, walang matakbuhan. Wala talaga, hindi natin alam kung saan tayo susuling Kanino ka magsusumbong pag minakikita ka mali So, ang tendency ng mga tao, talagang ngayon, tumakbo yan kay Sara. And this time, as early as 2 years before election, yung mga local leader pababa, talagang magpupwestuhan yan. Mula mayor, eleksyon ng kapitan yan ngayon, di ba? Itong coming November na yan. Kapitan pa lang. Siyempre, yung mga mayor, maninimbang na yan. Governor, maninimbang yan. Ang ibig ko sabihin na maninimbang, nakatingin sila, ibig sabihin, kung malakas ang dating ni Sara, pag kumontra sila kay Sara, baka delikado sila sa kanilang sariling butante. Yan ang magiging dilema ng mga congressman ngayon na naandyan sa Congress, na boboto ng impeachment ni Sara. Kaya, ito na rin na may comment ng marami na makalusot kaya yung impeachment na yan sa lower house pa lang. Kasi magiging political vendetta sa kanila yan. Matatandaan na sila ng tao pag nagbotohan na. Yung mga bumoto ng impeachment kay Sara, markado na yan sa kanilang constituents. Yung mga constituents nila, ang simpatiya nila na kay Duterte, pagkakakulong ni Digong doon sa bagay na mapansin mo, yan ang sentiment ng tao. Mapansin mo nung huling eleksyon, marami nahurog sa mga alyansa. Marami. Mapansin mo rin, ang mga, sa dami-dami ng mga congressmen na pumirma, hirap sila manalo yung mga nanalo. Tama. Si Joel Chua, 3,000 lang, manipis na 3,000 lamang niya kay Apple Nieto sa District 3 ng Manila. Si Abante natalo. Nanalo lang dahil sa pihit-pihit. Marami pa iba. Si Dan Fernandez. Si Dan Fernandez. Prime siya, head ng imagine mo, with the likes of Dan Fernandez, dapat ba siya matalo? Artista pa, gwapo pa. Oo. Kasi, member siya ng Quadcom. Yung halos nasa Quadcom, yung mapera, yung mga nag-end of term, halos nalasog yun lahat So yun is a referendum ng tao na yung mga disgusto ba nila. Tama, tamang term yan, referendum pala. Referendum ng tao sa disgusto sa nangyayari. Kasi doon na lang yung kapangyarihan ng tao na bumoto, doon na lang sila nakakabawi In a national level, nagde-determine talaga yung boses ng tao Yung survey, kagaya ng survey ngayon, yung negative na yan, referendum yan ano yung tono ngayon? 2 years before election, yan na yung tono. Kung walang gagawin ng presidente natin para ayusin yan, talagang magiging kiss of death yung i-endorse niyang presidente. Wala. Ibig sabihin, si kababayan mo, si John Vic Remulla, sabi daw niya, tatakbo daw siya, presidente, kung i-endorse siya ni BBM. Ano sa tingin mo dyan? Ako gusto ko rin maging presidente. Una, kaibigan natin yan, kumpare ko yan. Talaga malapit sa aming puso yan. Gusto ko siya magtagumpay. But kung magdidepende siya sa endorsement ng presidente, ito naman may pattern na rin from the previous administrations. Imagine mo, simula kay former President Marcos Sr. hanggang kay Marcos Jr., siyam na presidency na yan. Lahat, kung aaralin mo yung transition nila, pag ang tao may disgusto dun sa mga
former president, talagang hindi mananalo yung endorso nila. Pero may nangyaring dalawa lang from Marcos to Marcos Sr. Marcos Sr. to Marcos Jr. Dalawa lang ang may lumusot na in-endorse ng former president. Yun yung kay Cory, in-endorse si FBR, lumusot. Then FBR, Ang FBR, may daya pa yun eh. wala eh. Talagang ngayon ang nangyari. After FBR, na-endorse si ERAP, wala naman siyang choice. Normal, nanalo. Pero after that, lahat ng mga sumunod na presidente, yung mga ayaw ng tao, may disgusto. Kahit sino endorse nila. The likes of Gibo, dapat ba siya matalo? In-endorse siya ni former President Gloria. Ang galing ni Gibo. Napakatalino niyan. Dapat nanalo yan. At wala magawa eh. Kasi meron disgusto ang tao doon sa former leadership kaya hindi lumusot. Ganon din kay Pinoy. Di ba? May disgusto tayo that time kay Pinoy. Daming nangyari hindi rin in-endorse niya si Rojas, no? Natalo si Rojas. Matalino rin naman niya si Marojas. Kung talagang pagbabasihan galing sa pamamahala. Parehas na magaling. Pero ang tao talaga tumitingin dun sa kung anong nagawa ng former president Pero, tayo, gusto rin naman nating magtagumpay si BBM at gusto ko rin namang manalo ang aking kaibigan, ang Secretary DILG John Vic, gusto ko rin siya manalo. But sa aking opinion lang, baka makasama yung endorsement ni former president kung walang magiging turnaround na mangyayari. Ang tao, given na, kumbaga, unsolicited advice, given na yan, ang mga tao nandiyan na kay Sara, lahat. Kung paano niya na yung babalik na rin, yun, sa diskarte nga. Ngayon, may tanong ako. Ano sa tingin mong maging resulta nito hanggang sa pagdating sa election sa 2020 at 2028? Nung nag-anunsyo ng isang araw si Sara, ano sa tingin mo mangyayari? Na yung mga logical mo na tingin kung paano mangyayari? Yung percentage ng pro ngayon kay Sara, 'di ba? Nasa 30 plus ya percent. Pataas yan na ng pataas. Okay. Then masusustain yan yung mga susunod na mangyayari in a political aspect is yung mga manunumpa sa kanya na mga local leaders, mayor, governor. And of course, kailangan i-counter din ni President Marcos yan. And of course, siyempre kung si Secretary John Vic talaga yung ilalaban, which is gusto ko rin naman siya manalo, gusto rin naman natin si Sara, pare-pares magagaling yan eh. But we are looking just on the aspect of politics, kung how politics goes in the Philippines sa bansa natin. Laging merong patronize diyan, lagi ang mga tao. At lamang diyan ko ano yung nagawa ng leader. Ang leader natin ngayon si presidente. Gustong-gusto natin siya magtagumpay, kaya lang wala tayong nakikita pagbabago. Dapat less than 3 years na lang yan. Wala na kukulungan. Kinasuhan ng kababayan mo si Ramon Ibong Revilla. Tingin ko sa ebidensya, ma-acquit siya eh. Hindi maganda pagkalatag. Kumbaga, ang opinion ko, talagang sinadya ni Remulla ang kaso na pagkalatag laban sa kanyang kababayan. Ang intention ay para manalo si Bong Revilla sa kaso. Yan ang nakikita ko. Ngayon, may isa lang ako na, ewan ko kung sa ganun din tingin mo. Ang tingin ko po ganito. Genius ang ginawa ni Sara sa pag-anunsyo. Number 1, bakit? Mayroong impeachment. Tama. Ano ang meron sa impeachment at saka pag-anunsyo niya? Yan ba ay para tatakotin yung mga congressmen? Pwede. Pero ito ang pinakamaganda. Mas gusto ni Sara na tumuloy-tuloy ang impeachment. Bakit? Kapag impeachment araw-araw, bloodbath. libre na siya ng maggagastos sa kampanya. Araw-araw pag-usapan siya hanggang mag-eleksyon siya ang pag-usapan. Tama. Yan ang hindi, ibig sabihin hindi ba nag-iisip na strategy yung mga kalaban niya sa politika, sampa tapos recycle naman ang kaso. Ganito lang mag-advise ko sa kanila. Pag-usapan natin sa paano ang mangyari sa yung Mary Grace Piatos na confidential fund. Ganito po yan. Sa batas po ng ebidensya, pag kayo ang umakusa,
kayo ang may obligasyon magpakita ng ebidensya. Ngayon, magpapakita sila ng ebidensya, pinipredict ko na ang ebidensyang may ipapakita nila ay hanggang doon sa Meriglis Piatos na umabot na yung pera ay binigay kay Colonel Dennis Nolasco na kanyang intelligence officer at saka kay Colonel Raymond Dante La Chica. Doon daw napunta. So ngayon, hayaan kung ako si Sara, hayaan ko na lang, sige magpresenta kayo. Hanggang saan ba ang ebidensya na? Hanggang doon na sa Meriglis Piatos. Kasunod doon, wala na. So pagkatapos doon, tatanungin, nang napunta kay Meriglis Piatos, hahanapin namin ngayon, nasaan magtatanong ang judge ng mga senador? Ano ang ebidensya na mula kay Meriglis Piatos ay napunta sa bulsa ni Sara? Kung ikaw si Sara, tatahimik ka lang, bala. Meron naman akong right to remain silent. Kaya na mapatunay. Walang ebidensya. So, matutumba lang ang kaso. Kasi hindi mapatunayan mula kay Meriglis Piatos paano napunta yung pera kay Sara. Ito na ngayon, natutuwa sila, mayroong Ramil Madriaga. Na yun ako na magpapatunay. Ngayon, kung binasa mga PDP ni Ramil Madriaga, ay hindi mo mabibigyan ng tiwala o bakit. Mismo yung kanyang salita nagkukontra-kontra. Isa kontra. Tapos isa, sinabi niya na hindi ko makalimutan, noong January 2022 raw, ay may nagkausap din si Sara, may de-deliver silang pera. Balikan natin. January 2022. Di ba nanalo si Sara pagka Vice Presidente May 2022? Hindi pa siya Vice Presidente, doon pa lang magpaliwanag si Madriaga paano nangyari yun na January ay may pinaikot-ikot na ng pera si Sara. Sabi-sabihin, yan po ang magiging kahinanatnan ng akusasyon sa confidential fund. Pangalawa, hindi maniniwala ang tao sa confidential fund. Bakit? 125 million plus 500, 625 million. Ikumpara mo sa trillion na nawawala. Maniwala bang tao dyan? Tama. Ngayon, ang umaakusa ng mga congressman, sila pang mga guilty kasi bawat congressman nga kaibigang Leo, binigyan pala sila ni Romualdez ng minimum of 2 billion bawat isa na mga pumirma sa impeachment. Para bumoto. 2 billion na flood control project bawat isa. At tandaan mo, marami sa mga 2 billion na yun bawat isa ay substandard. Mabuti na substandard, may napunta sa Pilipinas. Pero nung dinatna ng baha, naano din. At meron pang iba na hindi nila ginawa ng mga congressmen. Kita mo. So, sino ngayon sila? Ano ang personalidad nila? Anong moral authority ng mga congressmen na bubuto na iakyat sa Senado ang impeachment? Sa ngalan pa lang, ako, tingin ko lang sa ngalan pa lang na nahiya sila sa sarili nila, bubuto ba ako dito? Ako, dami ko rin binulsa. Bubuto. So, because of that, ano pang ibang akusasyon? Yung nanakot daw siya na ipapatay niya si BBM, si Lisa, si Tambaluslos, kung papatayin siya. At nagsabi siya na siya ay nagkausap na ng isang gunman. Tanong, meron bang bigat yan kung impeachment na pag-usapan? Sagot. Unang sagot ko, wala pong krimen na tinatawag na plotting to kill murder. Tayo, Kaleo, planuhin natin na patayin natin si Bong Revilla sa loob ng kulungan. Pwede ba tayong makulong? Kahit totoong plano natin, hindi ka makukulong kasi wala pang krimen na ganun. Ang krimen, nagsisimula ko, nag-attempt na tayo. On the act. At pag in the act, saka pala tayo paparusahan. Hindi ibig sabihin, ganun ka-explanation pa lang, kung hindi pala crime, how can it become a ground for impeachment? Hindi pwede maging high crime yan kasi hindi wala namang crime na ganun. Number 2, pwede lang mangyari yun kung papatayin siya. Kung mamatay siya, sinong gumawa ng krimen? Si Sara pa rin, patay na siya. Ibig sabihin, binapaliwanag ko lang sa madaling kwento kung paano tatayo ang mga reklamo nila laban kay Sara. Pangatlo, mga reklamo nila ay yung namigay daw si Sara ng envelope doon sa DepEd officials. Nagsalita naman si Sara na mayroon siyang video na pinakiusap, nagsalita si Lisa Marcos, ang mga envelope ay ipabigay doon sa mga USIC ng DepEd. May lamang pera. Sumunod lamang ako.
So magdedepensa si Sara. Good faith naman ako kasi asawa ng presidente ang pautos. Tama. Hindi ako nag-bribe. Siya nag-bribe. Tagahatid lang ako. So, ano pang akusasyon? Yung hindi daw siya dumalo sa patawag ng Kongreso. Diyos ko, Vice Presidente ka, papatawag ka lang ng congressman? Hindi, may karapatan siya hindi magdalo. Next na akusasyon ay nung bago siya maging presidente, meron daw siya mga natanggap na pera mula sa mga drug lord at nakabangko daw yun. Kailan yun? Hindi pa siya vice presidente. Anong utos ng Supreme Court nakaraan lang? Sabi ng Supreme Court, hindi po sakop sa impeachment ang mga nagawa ng kinakasuhan sa panahon na hindi pa siya vice presidente. Limitado lamang ang mga akusasyon sa mga nangyayari na may siya ang kinalaman kung siya ay vice presidente na. So, yun ang lahat ng akusasyon. How can it win? Ang tanong ko, paano manalo yan? Ang nagtataka ko, pinapahiya ng mga abogado nito na tumatayo ang kanilang mga pangalan. Kaya I'm particularly calling on Attorney Ligutan, professor sa University of the Philippines College of Law. Pinapahiya mo ang UP College of Law sa pagsasalita mo na tatayo ang kaso mo. Paano tatayo? Sasabihin mo, umaasa ka kay Ramil Madriaga, kahit sinong ordinaryong pulis magbabasa ng affidavit, hindi mapagkatiwalaan, hindi pwedeng mapaniwalaan ang affidavit ni Ramil Madriaga. At ito na ngayon, anong klaseng abogado? Pinapahiya ba lang University of the Philippines? Tayo mga taxpayers, nagbibigay tayo ng pera para tumayo ang University of the Philippines. Tapos meron estudyante in University of the Philippines na binayaran natin na gano'n ang abogado. Dapat hindi gano'n. Isa pa itong estudyante ng University of the Philippines, si Jesus Falsis. Ang tawag ko sa kanya, falsus in unus, falsus in omnibus. Anong ibig sabihin yan? Latin na salita yan. Kapag nagsinungaling ka sa isa, sa buong affidavit, ang buong affidavit ay kasinungalingan na. Yan ang doktrina ng falsus in unus, falsus in omnibus. Andyan pa marami pang iba, si Dino De Leon, mga UP din yan, mga pumapapil ang mga taga-UP. Tingnan nyo muna ang sarili ninyo kung tama bang sinasabi ninyo sa batas. You are educating wrongly the Filipinos in what the word that you have said. Maling-mali. So, yan lang po ang masasabi ko, no? So, ngayon, magwa 1 hour naman tayo, malapit na. Kung ano man ang sabihin mo, yun lamang ang sinabi ko na on the road to election, araw-araw pag-usapan si Sara dahil sa impeachment. Kaya, libre na ang kanyang advertisement. Hindi niya na kailangan magbayad sa TV, lahat para ma-advertise siya. Hindi niya na kailangan magbayad sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram para pag-usapan siya. Yun na. Ikaw, ano na? Ako, ang tingin ko dyan talaga, impeachment is more of political process yan eh. Kaya tuloy naiisip ko, maraming mga matatalino naman nakapalibot kay President Marcos. Parang ako bilang karaniwang mamamayan, naiisip ko parang ako na lang ay mag-volunteer na political advisor nila. Parang nakikita ko, wala silang political advisor nasa likod nila eh. They're looking lagi doon sa paano aatakihin yung kabila. Pero on the political side, hindi nila nakikita yung backlash nun sa kanila eh. Kung paano nagpa-backfire sa kanila eh. Siyempre, ang tao nakikita yung effect, di ba? Kita mo yung ginagawa nila, hindi nila napapansin. Yung effect, negative effect ang backfire sa admin. So, in this impeachment, talagang more of political process talaga yan. Labanan ng numero. At hindi yan ang naiintindihan ng mga tao. Kaya whatever ang maging resulta na impeachment, pabor man yan kay Vice President Sara or hindi pabor, ang nakikita ng karaniwang tao is ano bang issue ngayon? Marami nawawalang pera. Magkano? O magkano ba yung hinahabol natin kay Sara? That is more of political issue na kaya nyo ginaganyan yan, yung impeachment na yan, ay para wag makatakbo si Vice President sa 2028. That is the demolition job na naman ulit. So, yun sa dapat dapat tinitimbang yan ni President Marcos eh.
Kung pwede lang ako maging political advisor, sabi ko, teka, wag na natin ipitin yan. I-level natin na babago pangalan mo, President. Masisira ka dyan. Nasa isip ko tuloy, wala ba nagpapayo kay President na ganyan? Di ba? Tatalino ng mga nakapalibot sa kanya. Nandyan yan lahat ng bright boys dyan eh. Nandyan mga abogado, kompleto eh. But, hindi nila tinitingnan ano ang thinking ng karaniwang tao dun sa gagawin nila. They're just looking on the aspect of legality. Ano ba nawawala? Paano tatakloban yung issue? Pero yung setback ng tao, paano magre-react ang tao, parang hindi nila natitimbang. So, kaya ganyan. Sa ayaw nila sa gusto, ang tao pumapabor lagi kay Sara, kay Vice President. Papabor talaga. Kahit yung karaniwan tao na nandiyan sa mga karaniwan lugar natin, wag na nating tingnan yung mga taong, siyempre mga alwan sa buhay, di man nakikialam sa politika yan eh. Wala namang epekto sa kanila yan eh. Kahit sinong leader dyan, wala, hindi kami apektado dyan. Bakit? Mayaman nga sila eh. Di ba? Ang impact niya nandun sa class DNA. Sa atin, may impact yan. Pero hindi nila nakikita na bumabackfire kay President Marcos yan. Sabi ko, President, ako na lang kaya ang gawin mong political advisor mo. Sasabihin ko sa iyo yung mga dapat at hindi mo dapat gawin. sa tingin ko maraming advisor nag-away-away, nagbaga-bagaan, kaya pumalpak. Given yan ha. Maraming ganyan. Maraming paksyon doon sa loob. Marami. May mga info o may mga alam ako, pero sa akin na lang yun. Pero nangyayari naman talaga yan sa kahit sinong presidente. Kahit nga kay Digong, kahit nga kay Pinoy, dalawa nga ang DILG nung panahon na yun. Pero bilang leader, kung magaling kang leader, kahit may mga opposition ka sa loob, na ma-manage mo yan. Isang salita mo lang yan, makikinig ka dapat. Ibig sabihin, hindi na manage si BBM. Hindi na ma-manage yung mga opposition, yung mga paksyon na nagbabanggaan sa loob. Hindi talaga. Kasi nagbabackfire sa kanya eh. Ang lahat ng epekto niyan, babackfire sa presidente. Hindi niya napapansin, napapasama ang presidente doon sa mga inside na agawan doon sa loob. Di natin alam kung anong pinag-aagawa, kapangyarihan, ano man yun. Ano pala sa tingin mo ito si Ma'am Claire Castro? Parang marami nagsasabi sa pagkapalingkira niya, siya ang naka-contribute kung bakit bumagsak si BBM sa negative 3. 90% ng contribution si Ate Claire yun. Alam mo yan si Claire Castro, muntik na kami magkalabanan ng asunto niya bago naging spokesperson. Kung hinabla ko yan doon sa kaso doon sa na-scam kami sa Manila, sa Okada, hindi magiging spokesperson yan. Kasi siya ang abogado nung hinabla ko eh. Nakakulong lahat ngayon, yung mga scammer. Sabi ko lang, wag na nating isama yan, kawawa naman yan. Pero siya, enabler siya. Siya lang nagsabi na, legal to, maglagay kayo ng pera dito. Siya nandun, may picture pa nga ako eh. Nag-inaugurate kami doon sa isang project. Kami nasa gitna, ito yung scammer, katabi ko, nasa bandera. Si Claire Castro, nasa sulok lang yan. Sabi ko, legal ba talaga to? Legal daw. Enabler na siya nun eh. Pero hindi ko na lang siya pinasama sa habla, Claire Castro. Pag naalala mo yung kaso ni Grace Castro, nakakulong yung mga scammer yan. At ang number one naman na tumulong sa akin, in fairness, kay Kuya Boying, kay Ombudsman Remulla, tinulungan niya talaga na ma-process at ma-expedite yung kaso. Yun, nakakulong yung mga scammer. Marami na luko eh. Dami na luko nilang tao eh. Sige, pag-final na tayo. Malapit. Sige, magbuhakan. Ikaw muna mauna. Pasalamat sa mga nakikinig. Ayun. Una-una, salamat sa page mo. Marami pa tayong dapat itakil. Ako talaga, ayoko mag-comment. Di man ako sanay sa ganito ang video eh. Kaya lang, simula nung nakulong si Digong, sumabog yung aking pakiramdam. Sabi ko, matanda na to, hindi na dapat to ginagawa ng ganito. Kaya ako, tumulong ako on my own little way para sa kandidatura ni President Marcos. Gusto ko talaga magtagumpay siya. Imagine, 40 years na ang lumipas simula nung ako ay bumoto. 1986 yung una kong bumoto ako eh. Ganun? Okay, 1986 at ibinoto ko yung Marcos pa rin. Yung tatay talaga. Marcos kami nun. Siyam na presidenteng lumipas. Lahat naman din ng ating mga mambabatas, mga leader ng bansa natin, yan naman ay nakakarating ng iba't ibang bansa. Nakikita naman nila kung gaano kaunlad yung mga karating bansa natin. Huwag na natin ikumpara sa Japan, sa China, sa Singapore. Huwag na doon eh.
dito na lang sa malalapit natin, yung Malaysia, Indonesia, Vietnam, yung maliliit na bansa na karating natin sa Asia, talagang tayo na pag-iiwanan na nakakaawa ng Pilipinas. Tapos may problema tayong ganito internally. Hindi tayo makaisod, hindi tayo makabuelo. Ako bilang karaniwang mamamayan, nakikita ko na tama yung buwelo ni Digong eh. Tama na talaga. Oo. Ngayon, nung para tayong pabuelong eroplano nung kay Digong, nung pagdating kay President BBM, dapat lumilipad na Pilipinas. Ngayon, umatras. Talaga, umatras talaga. Ako Malapit na bilang mahulog. karaniwang mamamayan, gustong-gusto ko magtagumpay si President Marcos. Hindi ko lang alam kung ano siyempre, aksyon nila, anong ginagawa nila, ano yung proyekto nila, ano accomplishment yung ire-report. Sa July, ano na naman, SONA na naman. O ano ire-report niya? Ngayon, yung ipinoporma nila ngayon ginagawa ngayon, yung impeachment, yan yung magiging plug nila sa SONA. Ano kaya yan? Wala man tayo pakialam dyan sa impeachment. Ma-impeach si Sara, okay, impeach nyo. Ano ang contribution mo na ikinaalwan at ikinaunlad ng buhay ng tao? Ano yung nakadagdag sa tao na ano sila nung dati, ano sila ngayon? Simula nung 2022. Wala nadadagdag, nababawasan pa. Ang Sabagay, aking sentiment, kaya ako nagsasalita, salamat Engineer Toto, attorney, na ako'y naimbita mo, talagang pumuputok na rin ang aking dibdib eh. Hindi ko ayaw ko naman mag-vlog, hindi ko naman linya mag-vlog. Hindi wala akong ano diyan sa pagba-vlog. Kaya sabi ko to, attorney, pwede ba ako mag-comment diyan sa ano mo, sa live mo para ma-discuss naman natin tong mga issue na to. Yung impeachment. Sa susunod pala, attorney, gusto ko topic natin yung anti-dynasty bill. Diyan pa ako gigil na gigil na niluluto lang nila. sige. It's like, ang anti-dynasty bill, the way I see, is like an hammer na ipupukpok nila sa ulo nila. Sige. But, nilagyan nila ng mga safety net, nakakainis. Sige, Nakakainis. bukas. Yung version Bukas, same time. ni Congressman Sandro at version nitong mga dapat pala tanong public hearing, umattend tayo eh. Para nasabi natin, teka, isa lang national position, isa lang local, dapat ganyan. Isang term lang kayo, tapos na. Bukas, the same time, usap tayo Sige. na ihanda mo yung mga topic mo pag ibanggitin natin sa Dynasty. Ang dami talagang Haginapin sunod. ko yung mga batas na pinanukala nila, ikumpara natin isa-isa at criticize natin ang bawat panukala kung ano maganda. At saka gusto ko rin yung mga baser natin dyan eh. Kasi dyan tayo nakakalimot minsan ng aral dyan sa mga baser. Sige, mambas ko gusto ko nga yan eh. Kasi minsan, may punto yung kanila yung sinasabi. Di pakinggan natin, di ba? Di ba? Sige. May magandang gabi po sa lahat. At masalamat na lang din ako sa inyo. Mahaba na, no? 1 oras may na tayo. At sige, sa sunod ko lang kayo basahin. At maraming salamat po. Ito yung matalino kong guest ay si Mr. Leo Cruzate. Bukas, the same time, pag-usapan namin, pinangunahan ko na ang talagang matalinong pagtingin sa anti-dynasty bill at ang mga panukala ng ating mga senador at mga congressmen sa anti-dynasty bill. Ipresenta natin lahat yan. Gusto ko maunawaan ninyo ang pinaka-basic, pinaka-umpisang elemento ng anti-dynasty bill para maintindihan ninyo at kung bakit kailangan. Ganon. Okay. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi kay Leo Cruzate. Magandang gabi. Thank you. Salamat. Okay. Thank you. Paki-like na lang, paki-subscribe. At para naman, tuloy-tuloy tayo, tuloy-tuloy nyo mabigyan kayo ng notification, ay paki-like nyo po ako. At saka isa pa, ang kasunod, kung may sobra kayo, bigyan niyo po ako sa GCash ko ha. Ito po yung GCash ko. Okay, kasi video ko. Yan po. Yan lang. Pangalan ko, ilagay ko doon, Berte ni Kausi. At saka, kung pwede makiusap, kung sinong gusto
Kung hindi pa nakasubscribe, paki-subscribe naman para dadami tayo. At yung sino pang gusto maging member po kayo sa aking members, aking channel, 75 pesos a year, a month lang naman po yan. At diyan po magbibigay ko ng mga exclusive topics. Magle-lecture ako about sa law, about sa bar exams. At dito po ako magle-lecture para makatulong sa mga bar examinees. At hanggang dyan lang muna tayo. Babalik po ako mamaya after 30 minutes. Maraming salamat po. Balik po kayo!